Sama-sama tayong magiging karakli. With 19 affirmative votes, 4 negative votes, 1 abstention, the motion of Senator Marcoleta as amended by Senator Joel Villanueva adhering to the immediately executory decision rendered by the Supreme Court en banc on July 25, 2025, which among others held that the articles of impeachment are null and void ab initio and that the Senate did not acquire jurisdiction, and to move to transfer the articles of impeachment in relation to case number 002-2011 entitled In the Matter of the Impeachment Trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte to the archives. The same is hereby approved. Mga kapuso, bago sa saksi, archived na ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa sesyon kanina, 19 na senador ang bumoto pabor sa motion na i-archive ang reklamo kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment dahil sa paglabag sa one-year bar rule. Pero ang sabi ng ilang senador, maaaring mabuhay muli ang reklamo kung kakatigan ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara. Ang iba pang detalye, ihatid namin maya-maya. Bago magbotohan sa motion para i-archive ang reklamo, mainit ang talakayan ng mga senador ukol sa desisyon ng Korte Suprema. Saksi, si Raffy Tima. Sa 24 na senador, 5 lang ang bumoto pabor sa mosyon ni Senate Minority Leader Tito Soto na wag munang magdesisyon ng mga senador na i-archive ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. 11 mang hindi pabor kaya natuloy ang botohan sa kung anong gagawing aksyon sa impeachment complaint. Sa pagsisimula ng sesyon kanina, nagmosyon sa Senador Rodante Marcoleta na i-dismiss na ang impeachment complaint laban sa bise. Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Inilatag niya ang mga ginawang hakbang ng Kamara na hindi umano naaayon sa sarili nilang impeachment rules. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Kayo po ang nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Nagsalita na raw ang Korte Suprema na walang jurisdiksyon ng Senado kaya dapat nang i-dismiss ang impeachment complaint laban sa bise. Pero giit ni Minority Floor Leader Tito Soto, hilaw yung complaint. Hilaw din yung decision. punto ni Soto, naghain na ng motion for reconsideration ng Kamara at pinagkokomento pa ng Korte Suprema ang kampo ng bise. Panukala ni Soto, We shall wait for the resolution of the MR. Please, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision, which contains clear and blatant errors. For their sake and for the sake of future proceedings, let us not dismiss forthwith. And in that light, considering the motion of the gentleman to motion to dismiss, I move to table the motion to dismiss. A motion to table is a higher precedence than a motion to dismiss. sinuportahan ni na Senador Ping Lacson at Senador Risa Ontiveros ang panukalang ito ni Soto. How do we deal with the pending motion? I refer to the motion to dismiss. Shall we even take it up or deal with it? Kasi wala po sa rules natin. Paano wala tayo pong guidelines? Kasi wala po sa rules natin yung motion to dismiss. We should exercise extraordinary prudence in this matter of transcendental importance. I agree and I continue to respect the Supreme Court. Hindi po magbabago iyan. But Mr. President, hindi naman po ibig sabihin ng respeto ay pananahimik. Sabi ni Senador Marcoleta, unanimous ang desisyon ng Korte Suprema kaya tingin niya ay mahirap na raw itong magbago. There's always a first time. Hindi lang po tulad nung sinabi ni Minority Leader na there's always a first time, it has happened before. In fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Tingin naman ng Senate President Chis Escudero, baka mas mainam na i-archive na lamang ang reklamo sa halip na i-dismiss.
It is the position of the chair, subject to the wisdom of the plenary, Your Honor, that given the Supreme Court decision that the Senate never acquired jurisdiction over it, that the proceedings and the articles of impeachment were null and void ab initio. Indeed, there might not even be anything to dismiss, and the procedure would be more properly to archive, similar to what we have done in the past, so that these proceedings will still be made part of the Senate's records. Pumayag si Marcoleta na amyenda ng motion at ilagay na lang ito sa archive. Sa ganitong paraan ay masusunod pa rin daw ang desisyon ng Supreme Court, pero magigit pa rin ng Senado ang kapangyarihan nito. Kinikilala ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ngayong gabi ng Senado na i-archive ang articles of impeachment laban sa Vice Presidente. We acknowledge yung naging desisyon ng Senate to adhere to the Supreme Court ruling and also to archive yung articles of impeachment. We have always maintained our position na talaga namang unconstitutional itong fourth impeachment complaint na naging articles of impeachment. Ay pa kay Attorney Michael Poa, pinaghahanda nila ang magiging sagot o komento sa Korte Suprema sa inihaing motion for reconsideration ng Kamara. Ayon naman kay House Spokesperson Attorney Princess Abante, bukas na sila magbibigay ng pahayag kaugnay sa desisyon ng Senado. Sa ibang balita, mahigit 1,000 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Tondo, Maynila. Saksi, si Marie Zumali. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang bahagi ng Barangay 105 Tondo, Maynila. Ang maitim na usok, tanaw hanggang sa malayo. Mag-alas 10 ng umaga, kita kung paanong lamunin ng apoy ang mga gusali kaya pahirapan ang pag-apula. Dagdag kalbaryo ang makipot na daan. Light materials, mga junk shop, and then malapit siya sa tabing dagat. So malakas po yung hangin. Tumulong din sa pagsalok ng tubig ang isang chopper para mas mabilis na maapula ang sunog na umabot sa Task Force Charlie. Ibig sabihin, nasa 35 fire truck ang kailangan rumisponde. Mag-6 na oras na po. Pero fire under control pa rin. Ibig sabihin, hindi pa rin tuluyang naapula ang apoy. Makikita namang abalang-abala ang mga residente dito sa aking likuran sa pangolekta ng mga kalakal na pwede raw nilang pagkakitaan. Sa gitna ng pagsasalba ng mga residente ng kanilang mga gamit, bumuhos naman ang malakas na ulan. Narinig ko na may sumabog. Kaya tumakbo na kami palabas. Kaya siguro ng mga kalan nga nagsabugan sa likod namin. Kasama sa inilikas ang kanilang mga alaga. Lumabas na rin po kami, tapos sinano po namin yung mga alaga ko pong aso tsaka mga pusa. Ilang residente ang sugatan, gayon din ang 2 bombero. Tapakan ko yung inodoro, yung wasak. Oh, malaki, ayan o, biyak. Ayan o, lalim mo. Pasado alas 4 ng hapon nang magdeklara ng fire out. Sa barangay muna tumutuloy ang ilang nasunugan. Hindi pa alam ang sanhi ng sunog, pero ayon sa investigador, Meron silang sinasabi na meron ng nananso. Kailangan niya ng apoy para malusaw yung plastic. Lalabas yung tanso, may bebenta yung tanso. sa di kalayuan may inaresto naman ng mga pulis na nagnakaw umano ng mga tanso, pero hindi naman daw siya ang dahilan ng pagkasunog. Wala po. Wala. Ba't ninanakaw yan? Pang bigas-bigas lang po. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Patay ang babaeng senior citizen matapos umunong matap sa loob ng nasusunog na bahay sa Quezon City. Saksi, si Jamie Santos. Nagangalit na apoy at makapal na usok ang bumalot sa isang 4 na palapag na bahay sa Scout Ralios Extension, Barangay Sacred Heart, Quezon City. Sa kasamaang palad, nasawi ang 78 anyos na babae matapos umanong matrap sa loob ng nasusunog na bahay. Kwento ng tagapag-alaga ng biktima, nakita na lang daw niyang malaki na ang usok at apoy sa babang bahagi ng kanilang bahay. Silang 2 lang daw sa bahay ng inaalagaan na bedridden nang maganap ang sunog. Nandun kami sa taas. Kukuha sana ako ng tubig kasi iinom si Mami. Pagtingin ko sa baba, yung apoy sobrang laki na. Hindi ko na maanuhan yun. Kinahingin ako ng tulong sa kapitbahay namin. Nawalan daw siya ng malay sa lakas ng usok at apoy sa loob ng bahay. Meron lang daw nagligtas sa kanya, kaya siya nakalabas ng bahay.
Pasalamat din ako yung nag-ano sa akin, nagligtas. Ayun, maraming salamat po. Hindi ko na din matandaan yung muka kasi wala na akong malay eh. Di po sa loob talaga, kaming dalawa ni Mami, wala din kaming malay kasi yung apoy, ang lakas na kaya yung ano din, yung usok. Hindi ko na din maanuhan eh, kaya din tulungan nila po ako paglabas. Hindi ko din siya mabuhat kasi wala na akong malay eh. Nagsabi po ako sa tao, si Mami po, nandyan pa po sa loob, tulungan nyo naman. Sabi naman yung tao, hindi na daw kasi malakas na yung apoy. May iba pa raw silang kaanak ng biktima na kasamang nakatira sa bahay. Pero wala raw silang nang maganap ang sunog. Wala kami, umalis kami. Kasama ko yung pinsan ko, yung anak ni Lola, yung tita ko. Umalis kami. Mabilis lang naman. Umalis kami mga 3:25, 3:30. Umalis kami. So, nakabalik kami, magpopor. Kaya lang, nung pagbalik namin, nalaman na namin na kung may nangyari, nasusunog na daw. Sa second floor po, doon po namin siya na nakita. Nasa kalapit lang na nasunog na bahay ang isang home healthcare facility, kaya agad inilikas ang 11 matatandang residente sa ligtas na lugar. Pasado 4:00 ng hapon nang sumiklab ang sunog na umabot sa ikalawang alarma. Fire out ito makalipas ang halos 1 oras. Nagtulong-tulong ang 20 bumbero mula sa BFP at 25 mula sa fire volunteers para apulahin ang sunog. Patuloy pa ring iniimbestigahan ang pinagmulan ng sunog at halaga ng pinsala. Sa ngayon po, inaalam pa namin yung pinagmulan po ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Nagmisulang ilog ang ilang bahagi ng C3 Road sa Caloocan City dahil sa baha. Kasunod po yan ng malakas na pag-ulan sa lugar. Ilang sasakyan tuloy ang tumirik o di kay kinailangan itulak para makatawid sa baha. Nakaranas din ng pag-ulan sa Maynila. At ayon sa Pag-asa, local thunderstorm ang nagpaulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Sa ngayon, 2 low-pressure area ang minomonitor ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Ang bagong nabuong LPA sa labas ng PAR, huling namataan sa layong 2,815 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Ayon sa Pag-asa, lalapit ito ng bahagya sa PAR pero hindi inaasahang makakaapekto sa bansa. Ang dapat paghandaan ay yung epekto ng LPA sa loob ng PAR na huling nakita 510 kilometers silangan ng Infanta, Quezon. Ayon sa Pag-asa, posible itong lumapit at tumawid sa northern at central Luzon simula ngayong gabi hanggang bukas. Pwede rin tumaas ang tsansa nitong maging bagyo kapag nakarating na sa West Philippine Sea. Bukod sa LPA, lumalakas ulit ang habagat at dahil po dyan maging maulan ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. 3 patay matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang truck sa Zamboanga del Sur. At sa Nueva Ecija, isang empleyado ng munisipyo ang patay sa pamamaril. Saksi, si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nasa isang kainan ang lalaking ito nang lapitan ng isa pang lalaki sa Penaranda, Nueva Ecija. Ilang saglit pa, pinagbabaril ang 52 anyos na biktima na team leader ng Municipal Environment and Natural Resources Office. Ayon po sa soko natin, 15 na gunshot wounds yung natamo ng biktima na meron din marami sa ulo sa katawan. Isa sa iniimbestigahan ay kung may kinalaman ang krimen sa trabaho ng biktima. Bago kasi ang pamamaril, nag-inspeksyon pa sa mga poultry farm ang biktima. May pabuyang 200,000 piso ang LGU para sa makapagtuturo sa mga salarin. Wala pang pahayag ang mga kaanak ng biktima. Pahirapan ang pagsagip sa 2 lalaki na naipit sa loob ng sinakyan nilang truck matapos madisgrasya sa Tigbao, Zamboanga del Sur. Ayon sa Tigbao Municipal Police, may kargang pison ang self-loading truck na nawalan ng kontrol pagdating sa pakurbang bahagi ng daan. Dumiretso at nahulog ito sa bangin na may 10 metro ang lalim. Agad nakatalon palabas ang 2 sakay na nagtamo ng mga sugat. Pero ang driver at 2 pa nilang kasama naipit sa loob ng truck. Wala nang buhay na makuha ang isa sa kanila. Inabot ng gabi ang pag-rescue sa 2 pang biktima na kalaunay pareho ring nasawi. Nangako ang kumpanyang may-ari ng mga truck na sasagutin nila ang pagpapalibing ng 3 nasawi. Gayon din ang pagpapagamot sa 2 sugatan.
Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuha ang pahayag ng mga sugatan at pamilya ng mga nasawi. Wala nang buhay nang matagpuan sa kanyang bangka ang isang mangingisda sa baybayin sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Ayon sa kanyang live-in partner, hapon nang umalis ang biktima para mangisda pero kalaunan ay nakaranas ng ulang may pagkidlat. 5 sila. Yang 4 nagpasilong pero dili taga diri na ma'am. Nakauban ra na niya ba sa kuan ni siguan panagat. Wa kuno na nagpatuo ma'am largo kuno bugsay diri. Kato siya nanguan to siya nga para makauli baron nga mabaligi ang isda o sayo siya. Dagdag pa niya, tinamaan ng kidlat sa dibdib ang biktima ayon sa Soko. Nabutas din anya ang ginamit na bangka ng biktima. Ayon sa Pag-asa, nagpalabas sila ng mga thunderstorm advisory kahapon at kasama rito ang Lapu-Lapu City. 8 anak ang naulila ng biktima. Nagpaabot ng tulong ang Lapu-Lapu City LGU sa kaniyang pamilya. Para sa GMA Integrated News, ako si Efren Mama ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.